Upang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. So, balik po tayo dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bakit hanggang ngayon po ay hindi pa rin ito nasisimulan? No? Meron yan nagsasabi, di ba? June 2 po, no, ang pinaka-due date para sa pandinig sa Senado o kumbaga hahatulan ng Senado itong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero meron sa mga senador ngayon na nananawagan na talagang ituloy na, no? Bakit pa aabutin pa daw umano sa June 2 kung pwede naman ngayon? Diba? So yun po yung tatalakayin natin ngayon mga kababayan. Kasi biruin nyo ha, mga kababayan, noong December 2, 2024 pa po ito, no, ipinail ang unang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ang unang complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay ito nga yung pagbabanta, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung natandaan ninyo, nagsalita siya na kapag may nangyari sa kanya, mga kababayan, ay meron daw umanong papatay na kay First Lady, PBBM, House Speaker, no? Meron na siyang kinausap. Kung matandaan nyo yun. So ito po ang pinakaunang complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong December 2. So yung pangalawa naman noong December 4, mga kababayan. Ito ang pangalawang impeachment complaint ay naisampa na noong December 4. Ito ay naglalaman ng mga akusasyon tungkol sa di umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno. So yun yung confidential fund na talagang nag-trending yun, di ba? Pinag-usapan yun sa Kongreso, no? Talagang naglabaso doon si Mary Grace Piatos, yung mga walang pangalan, ba? Yung si Mary Grace Piatos, walang PSA, walang malang mga pangalan dito sa Pilipinas. Pero sinabi ni Senador Bato, di ba, na marami daw Mary Grace Piatos sa Davao. Pero bakit walang lumabas sa PSA? Chinik po ng PSA, walang lumabas na Mary Grace, di ba? Kahit Mary Grace Piatos, di ba, wala. Di ba? So bakit wala kung marami pala sa Davao? Di ba? So, yung iba naman, sinisisi, no, sa mga investigasyon na yun, si First Lady. Di ba? Si First Lady daw yung si Mary Grace, di ba? Piatos yung sinasabi. Lalo na si Rel Toker, di ba? Mahilig yan maglalabas ng fake news para lang masira si PBBM at ang pamilya Marcos, di ba? Number 1 na yan, si Rel Toker eh. Dapat yan, makasuhan na yan eh. No? So ito, December 4 pa. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin umuusad yung impeachment. Di ba nga, meron tayong rally noong January 18 at January 31. No, na ginawang rally para pukpukin itong ating mga kongresista para maituloy na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So hindi naman tayo nabigo, 'di ba? Yung January 18, halos mga vlogger nandoon na nananawagan, sumisigaw for impeachment kay VP Sara. Yung January 31 naman, grabe, sobrang crowded ang tao sa sobrang dami dahil alam naman natin, marami sa mga Pilipino pabor na ma-impeach si VP Sara Duterte. 84%, 'di ba? Na pabor na ma-impeach si VP Sara Duterte. Biruin niya sa mga kongresista, 215 ang pumerma para ma-impeach si VP Sara Duterte. Ngayon, ginawan pa ng issue ng mga didelisyon. Yung 150 million daw bawat isa na nagperma, pero bakit wala silang ebidensya na inilalabas? Lagi lang sila dun sa media. Para para siguro, alam niyo na mga kababayan, para ilihis ang issue. Para sabihin malinis sila, para masabihin nila sa tao, kinakawawa sila ng Kongreso. Pero bakit wala silang ebidensya sa mga sinasabi nila na meron daw bayaran na 150 daw umano, sabi ng mga didilis vlogger, di ba? Bakit hindi nila nilalabas para magamit na ebidensya yun? Wala naman silang ebidensya na inilalabas. Kasi nga gawa-gawa at siyempre para lituhin ang tao. Di ba? Para mapagtakpan itong impeachment ni VP Sara Duterte. Di ba nga ngayon, hinarangan niya nga, di ba? Gusto niya ipawalang visa itong impeachment sa kanya. No? Nag-file siya sa Supreme Court.
na ipawalang bisa itong impeachment sa kanya, mga kababayan. At hindi ho pupayag ang ating mga kongresista kasi dapat lang nalitisin siya. Kasi marami siyang ginawang mali. Katulad na lang po ng pagbabanta sa ating Pangulo. At itong itong paggamit ng pondo na wala sa tama. 'Di ba? Kaya kailangan litisin yan. Kung malinis siya, di mas maganda, babango ka sa taong bayan. Hindi ka pwedeng matakot. Di ba nga sabi mo, hindi ka takot. Ang sabi mo pa, mas masakit pang mahiwalayan sa duwa kaysa dun sa impeachment. Bakit ganyan? Parang natataranta kayo. Diba? Oh. So ito naman, pakinggan naman po natin ang naging pahayag po ni Secretary Larry Gadon, mga kababayan. Pakinggan natin ito. Papasalamat ako sa inyo lahat sa pagdalo ninyo rito sa press con na ito. Ako ay muling nananawagan kay Senate President Jesus Cordero na magtawag na ng special session. Total, hindi lamang ako nananawagan ito, no? Kundi pati na rin si Senator Coco Pimentel. And hindi rin natin matatawagan ang natatawagan ng kaalaman ni Senator Coco Pimentel dahil former Senate President yan. At number 1 yan sa bar. Oo. At napakalawak na experience niya sa public service. Kaya kung sinabi ni Senator Coco Pimentel na pwede magtawag ng special session, pwede talaga yan. At hindi lang yun, pati na rin si Senator Risa Cabero sa inananawagan. Yun yung mga senador na kaya naman naninindigan ka na dapat talaga yung ng special session. Ayun. Okay. So yun po ang nagipayag po ni Secretary Larry Gadon na sana maumpisa na ito. So yun yung panawagan niya kay Senate President Chis Escudero na sana maituloy na ito, hindi na paabutin ng June 2 ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. So yun naman ay hindi naman po yan sinasabotahe ni Senate President Chis Escudero. So may pahayag naman si Senate President Escudero, pero sana kasi December 2 4 pa yung impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. So sana wag na paabutin ng June, 'di ba? Dapat ay pausadin na ito at talaga umpisahan na. Kasi nandiyan naman sila 'di ba? Ayun pa nga, di pa kay Coco Pimentel. Ito pakinggan niyo naman yung sinabi po ni Coco Pimentel, mga kababayan, ukol ho dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ito. Sila punso ng mabuti yung body. Kasi sa timing naman ng pag-file, hindi namin kasalanan yun. Do not blame the Senate on when the articles of impeachment were filed. No, wala. Wala kaming hand on yung timing na yun. Sa timing na yun, very late in the last day, hindi nga ako sure kung may quorum pa eh. So tama yun. So no one is to blame na hindi siya na-actionan officially ng body. But now na nandyan dapat aksyonan na officially ng body. So dapat nagkukonsulta na ang Senate President sa mga senador. Yun po. Payag ni Coco Pimentel. Total, nandiyan na rin naman. Bakit nga hindi naman umpisa na? Bakit paabutin pa ng June 2 kung pwede naman ngayon? Diba? Kung wala naman talagang kasalanan, si VP Sara Duterte, lalabas naman dyan ang totoo kasi iimbestigahan naman lilitisin naman Diba? So kung wala naman siya kasalanan, lalabas naman po dyan ang totoo, mga kababayan. So bakit paabutin pa ng June? Tuloy natin. At yun na nakukulangan ka, sir, yung consultation with your colleagues. I'm sure baka nagkukonsulta na siya, but baka nga the majority is backing up his timetable. Exactly. That's why I am presenting an alternative point of view. Exactly my point, sir. Ito ang tamang point of view. Is it a safe assumption that since kayo pa lang ang nagsasalita and si Senator Risa, the rest would tend to back the SP's position? Dalawa pa lang sila ni Reza at saka si Coco Pimentel. Narinig natin kanina si Secretary Larry Gadon. Yung iba dyan, siyempre, kampo ni VP Sara, hindi talaga magsasalita yan, no? Robin Padilla, Bongo, Bato,
Senador Amy. So, hindi talaga magsasalita yung mga yan. Bilyar, so, hindi pa magsasalita, no? So, sana, no, kay Senate President, sana pakinggan niya rin yung sigaw ng taong bayan na sana umpisahan na itong impeachment kay VP Sara Duterte. No? Kasi, ganun din naman yan eh. No? Bakit mo pa paabutin ng June 2 kung pwede naman ngayon? Di ba? Sinabi ni Senador Coco Pimentel, di ba? Kung pwede naman ngayon, bakit di na umpisahan? Katulad na rin ni Secretary Larry Gadon, di ba? Tuloy natin. Making that assumption, but posible, but I'm not making that assumption. So, ang maganda siguro gawin ng Senate President, papatawag na po siya ng kahit caucus man lang. If you were Senate President now, is that what you would have done? Caucus. It's not the official meeting of the Senate as a court. Kasi caucus muna. Dapat, kasi naghiwalay na nung last day, even before nag-adjourn, baka nakampanya na yung mga re-electionists, wala na sila dito sa bill. Sir, since pinupush niyo po yung idea na to, so do you have any proposed timetable? Paano hahatiin ng mga senador yung trial at yung kampanya? Kasi Isang tabi ang kampanya. Yun na. Sa tabi ang kampanya, ituloy ang impeachment ni VP Sara Duterte. Di ba? Kasi ngayon gumagawa ho ng paraan ang VP Sara Duterte, ang kampo ni Duterte, talagang ilihis po itong impeachment. Di ba nga, meron silang ay pinail ngayon sa Supreme Court na pinapawalang bisa itong impeachment laban sa kanya. Di ba? Nag-file sila ng sa Supreme Court para mapawalang bisa ito, mga kababayan. So, bakit siya nagpa-file ngayon? Ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, kasi nga sabi ho ng mga kongresista natin, maaari daw pong ipasilip itong bangko, no? Bank record ni VP Sara Duterte. Yun po yun sa ating mga kongresista. 'Di ba? Na maaari pong ipasilip itong bank record ni VP Sara Duterte, at kung wala talagang itinatago, yun malalaman, no? At saka mga kababayan, bakit sila ngayon natatakot, 'di ba? Bakit sila ngayon ninahadlangan na nila ang impeachment? Di ba nga ang clear ng sinabi niya na mas masakit pang mahiwalay sa juwa kaysa ma-impeach sa Congress, sa mga kongresista, 'di ba? Sa House Committee. Bakit ngayon nagbago ang ihip ng hangin, nag-iba? Ngayon sasabihin mo, gusto mong gusto mo nang ipawalang bisa itong impeachment. Hindi pa nga ito nauumpisahan sa Senado, ipawalang bisa mo na kaagad. Iyaan mo munang litisin. Dahil kung wala kang kasalanan, huwag ka matakot. No? Lalabas naman ang totoo, ayaw mo yan. Kapag wala kang tinatago at lalabas ang katotohanan na wala ka talagang ginawang mali, pabango ka pa sa taong bayan. Diba? Lilinis ka pa sa taong bayan. Depende na lang kung lalabas ang totoo. No? Totoo talagang wala kang kasalanan. Pero kung lumabas ang totoo na may ginawa kang kasalanan, panagutan mo. Dapat lang panagutan mo rin. Kasi ginawa mo yan Hindi mo dapat isisiyan sa ibang tao yung mga ginawa mo. Tulad ng ginagawa ngayon ng mga supporters mo, mga vloggers nyo. Ginagawa mo, gawain nyo, ibabaton ninyo sa administrasyon. So kayo naman ang gumagawa niyan, hindi naman ang Pangulong Bongbong Marcos. Nauna sa lahat, ikaw ang nagbanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? At itatapon pa nga ang ulo, no, ni Apulacay sa West Philippine Sea. Huhukayin, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Tapos naman, papatayin si First Lady, PBBM, House Speaker, no, kapag may nangyari sa'yo. Di ba? Tapos, kung ano-ano pang binitawan mo mga salita sa ating gobyerno na nasa gobyerno ka rin. O yung paggastos lang sa pondo na ibinigay sa'yo, confidential fund, hindi mo rin maipapaliwanag. Isa din yun. Kung wala kang kasalanan, hindi mo dapat matakot. Diba? Hindi ka dapat matakot. No? Kung wala kang kasalanan. Kasi sabi nyo nga lalabas din ang totoo, sabi ng mga DDS. So, titingnan natin. No? So po, maraming salamat at magandang araw sa inyo. Thank you.